Ang araw ng Tarwiyah, ang ikawalo ng Dhul-Hijjah. Sa umaga ng ikawalo ng Dhul-Hijjah, ang araw ng Tarwiyah, ang nagsasagawa ng tamattu ay pumapasok sa ihram para sa Hajj mula saan man siya naroon. Nagsasagawa siya ng gusol, naglalagay ng pabango, isinusuot ang mga kasuotan ng ihram, binubuo ang layunin para sa Hajj, at nagsasabi ng talbiyah. Tungkol naman sa nagsasagawa ng ifrad o kiran, nananatili sila sa kanilang kalagayan ng ihram. Pagkatapos ay tumutungo ang lahat ng mga peregrino sa Mina kung saan nagdarasal sila ng Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha at Fajr. Bawat dasal sa sarili nitong panahon, pinaikli ang 400 na mga dasal tungo sa 2 ng hindi pinagsasama. Ang pananatili sa gabi sa Mina sa bisperas ng Arafah ay isang pinagtibay na sunnah. Ang araw ng Arafah, ang ikasyam ng Dhul-Hijjah. Ang araw ng Arafah ay ang pinakadakilang haligi ng Hajj. Sinabi ng propeta, sumakanya ang kapayapaan at pagpapala, ang Hajj ay Arafah. Pagkatapos ng pagsikat ng araw sa araw ng Arafah, tumutungo ang mga peregrino mula sa Mina patungo sa Arafah. Suna na huminto sa namira hanggang lumampas ang araw sa kanyang tuktok kung maaari. Kapag lumampas na ang araw sa kanyang tuktok, nagdarasal siya ng Dhuhr at Asr ng pinagsama at inunang isinagawa na may 1 adhan at 2 iama, pinaikli ang 400 na mga dasal tungo sa 2. Pagkatapos ay inilalaan niya ang sarili sa panalangin, pag-alaala at mapagkumbabang pagsusumamo kay Allah, ang makapangyarihan at marangal. Ang buong Arafah ay pook ng pagtayo maliban sa lambak ng urana. Nananatili ang peregrino sa Arafah hanggang sa paglubog ng araw at hindi ipinapahintulot sa kanya na umalis bago ang paglubog ng araw. Kung umalis siya bago ito, may utang siyang dam. Ang araw na ito ay ang pinakadakila sa mga araw ng panalangin. Sinabi ng propeta, sumakanya ang kapayapaan at pagpapala, ang pinakamabuting panalangin ay ang panalangin sa araw ng Arafah. Ang pananatili sa gabi sa Musdalifah. Pagkatapos ng paglubog ng araw sa araw ng Arafah, nagpapatuloy ang mga peregrino patungo sa Musdalifah nang may katahimikan at kahinahunan. Pagdating nila, nagdarasal sila ng Maghrib at Isha ng pinagsama at ipinaliban na may 1 adhan at 2 iama, pinaikli ang Isha tungo sa 2 ra'a. Pagkatapos ay nananatili sila sa gabi sa Musdalifah at ito ay isa sa mga obligadong gawain ng Hajj. Inirerekomenda na sagana silang gumawa ng pag-alaala at panalangin. Ang buong Musdalifah ay pook ng pagtayo maliban sa lambak ng Muhassir. Suna na tipunin ang mga maliliit na bato para sa pagbato mula sa Musdalifah, 7 bato para sa pagbato sa Jamrat al-Aqaba sa araw ng paghahandog. Umaalis sila mula sa Musdalifah pagkatapos ng dasal na Fajr bago ang pagsikat ng araw. Ang mga mahihina sa mga babae at ang mga matatanda ay pinapayagang umalis sa Musdalifah pagkatapos ng hating gabi. Ang mga gawain sa araw ng paghahandog. Ang ika-10 ng Dhul-Hijjah. Ang araw ng paghahandog ay ang araw ng mas dakilang Hajj at naglalaman ito ng 4 na gawaing nakaayos ayon sa sunnah. Una, ang pagbato sa dakilang Jamrat al-Aqaba ng 7 magkakasunod na bato na nagsasabi ng takbir sa bawat bato at itinitigil ang talbiya sa pagbato. Ikalawa, ang pagkatay ng hadi, hayop na ihahandog, para sa nagsasagawa ng tamattu o kiran na obligado sa kanya. Kung hindi siya makakatagpo nito, nag-aayuno siya ng 3 araw sa panahon ng Hajj at 7 kapag bumalik siya. Ikatlo, ang pag-ahit o pagpapaikli ng buhok, na ang pag-ahit ay mas mabuti para sa lalaki. Sa pamamagitan nito ay natutupad ang unang paglabas sa ihram at ang lahat ng bagay ay nagiging pinapayagan para sa kanya
maliban sa pakikipagniig sa mga babae. Ika-4, ang tawaf ng ifada, na isang haligi ng Hajj. Pagkatapos ay isinasagawa niya ang saay sa pagitan ng Al-Safa at Al-Marwa kung siya ay nagsasagawa ng tamattu o hindi pa nakapagsagawa ng saay noong una. Pagkatapos ng tawaf ng ifada, natutupad ang ikalawang paglabas sa ihram at ang lahat ng bagay ay nagiging pinapayagan para sa kanya. Walang pinsala sa pagsasagawa ng ilan sa mga gawaing ito bago ang iba.